Lumipad na patungong Saudi Arabia si Pangulong Rodrigo Duterte at ilan sa kanyang mga gabinete. Ito ang unang bahagi ng state visit sa Middle East, kung saan kasama rin ang Bahrain at Qatar. Pero bago umalis, sinagot muna ng Pangulo ang ilang mabibigat na isyu sa bansa. Gaya na lang ng mga lindol sa Batangas. Nangako ang Pangulo ng agarang tulong para sa mga naapektuhan ng mga pagyanig. Rest assured, our government is on top of the situation. I have personally ordered that relief operations be undertaken immediately to restore normalcy in the affected areas as soon as possible. Ikinatuwa naman niya ang gagawing pagpupulong ni na US President Donald Trump at China President Xi Jinping kaugnay ng pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. That would be a welcome development. Okay. As a matter of fact, I've been praying that the two would get together and talk about really what ails this planet and talk about peace. Nilinaw na rin ng Pangulo ang kanyang utos na okupahin na ng militar ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala daw siyang intensyon na maglagay ng mga armas o makipagyera. And I have ordered the armed forces to build structures there to signify to all na atin ito at lagyan ng flag, unstructures. Pero dagdag din niya, posible niyang ibalato ang mga teritoryo sa China. We do not mean no harm to China. We are friends, as a matter of fact. And maybe when we get rich, very rich, I can sell the land to you for inyo na. Tututukan ng Pangulo sa kanyang 6 na araw na state visit sa Middle East ang mga isyu sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon at intercultural dialogue. Mangangalap din daw siya ng milyon-milyong piso mula sa foreign investors. Pero ang pinakapasalubong daw ng Pangulo, iuuwi niya ang ilang kababayan na nasa death row sa Middle East. They've been given the clearance. I will fly them home. Pagdating ko dito, dala ko na yung iba. Lahat po sila, sir. Dahil sa Jeddah yan. Those are given the permission of clemency to whatever it was. Higit 30 Pinoy ang nasa death row sa 3 bansang bibisitahin ng Pangulo. Sa kanyang biyahe sa Middle East, unang tutunguhin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Kingdom of Saudi Arabia. Pasok sa schedule ng Pangulo ang pulong kay King Salman bin Abdulaziz Al Saud ng Saudi mula Abril 10 hanggang 12. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Riyadh, pangunahing isusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Paliwanag ni Konsul Iric Arribas, palagi ang tinututukan ng embahada ng bansa ang sitwasyon ng mga Pilipinong nakakulong. May 700 Pinoy ang nakakulong dahil sa iba't ibang kaso at mas mababa sa 30 dito ang nasa death row. Pero when you say death row, hindi pa naman sila yung death row na i-execute na. Meron pa rin silang proseso na pinagdadaanan. Yung iba kasi doon, blood money ang hinihintay. Yung ibang cases nga pala dyan, ang naging biktima ay mga kapwa Pilipino rin. Ang ginagawa ng embassy at ginagawa rin ng Department of Foreign Affairs ay kinakausap din natin yung pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng kumbaga parang magandang settlement doon sa mga kasong ganyan. Iminungkahi din ng embahada na mapag-usapan sa pulong ng mga lider ang ginagawang kampanya ng Pilipinas kontra sa iligal na droga. Aalamin din ang lagay ng mga Pilipinong stranded dito sa Saudi matapos mawala ng hanap buhay. Target din sa state visit ng Pangulo ang kasunduan sa karagdagang pamumuhunan, pagtiyak sa seguridad o laban kontra terorismo at pagpapalakas ng turismo at halal food security. Dahil dito sa business forum na to, maimbitahan itong mga Saudi investors or possible investors na pumunta sa Pilipinas para ma-pursue yung kanila na pag-usapan dito sa Saudi Arabia. Memorandum of Understanding for Cooperation between the Foreign Service Institute and the Saudi Institute of Diplomacy. Kumbaga yung parang yung diplomatic academy ng dalawang bansa ay magkakaroon ng kasunduan. Lubos na din ang paghahanda at seguridad na ipinapatupad para sa pagdating ng Pangulo at sa pag-uusap nila ng Hari ng Saudi. Samantala, nakatakda ding bisitahin ng Pangulo ang mga Pilipino manggagawa sa gitnang silangan. Lubos ngayon ang tuwa ng mga Pinoy dito, gaya ni na Gilbert Alarcon, Senior Assistant Coordinator sa Dar Al Riyadh Consultancy Firm, at ni Dr. Mona Lisa David. Higit sa lahat, Mr. President, yung reintegration program po na meron o dapat magkaroon po ang Pilipinas para po sa amin na mga magsisiuwi in case pati yung mga na-acquired po namin dito sa Saudi Arabia magamit po sa ating bansang Pilipinas. Parang tatayan na dadalaw sa anak na may asawa. Kumbaga, kahit na sabihin mo tayo, kumikita na tayo, pero dinadalaw pa rin tayo ng presidente natin. Bakit?
siguro para malaman niya, okay ba tayo dito? May kailangan bang i-improve sa atin? May 872,000 dokumentadong Pilipino ang nagtatrabaho sa Saudi kung saan kabilang ang kanilang remittances na itinuturing na isa sa pinakamalaking tatanggap ng Pilipinas. Mahal na araw man sa Pilipinas, tuloy ang trabaho para sa Pangulong Duterte na siyang makapagbibigay at makapagtitibay ng ugnayan ng ating bansa sa mga Gulf states, lalo na't ayon sa ating konsulada, hanga ang lahat sa ginagawang estilo at pamamalakad ng ama ng Republika ng Pilipinas. This will be my first meeting with the esteemed leaders of the states and the Gulf. I will seek to support for efforts to bring just and lasting peace in Mindanao. I also look forward to exchanging views with them on regional security issues, promoting intercultural dialogue and the Philippines' efforts at community building in ASEAN. While in the Middle East, I will meet the Filipino communities. I am excited to see them and thank them for their support for our efforts to bring reform and change in our country. The first leg of my trip will take me to the Kingdom of Saudi Arabia, where I will have the honor of meeting His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, custodian of the two holy mosques. It is and will be an important and valuable opportunity to reaffirm a lasting friendship and seek ways to further broadening cooperation, particularly in political security and defense, trade and investments, anti-narcotics, labor, energy, education, and culture. From Riyadh, I will proceed to the Kingdom of Bahrain, where I will have the opportunity to meet King Hamad bin Isa Al-Khalafi in Manama. With the special ties between our two countries, I shall seek to expand the frontiers of friendship and tap into the converging interests in order to intensify two-way trade and investments, seek greater political security cooperation and exchange to increase trade and commerce. Hello, ako po si Paterno Esmaquel. Nandito tayo ngayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Saudi Arabia mula April 10 hanggang April 12. Lalagda ang Pilipinas ng 3 kasunduan kasama ng Saudi Arabia. At isa sa mga kasunduan ito, ang isang agreement para proteksyonan ang mga overseas Filipino worker dito. Basic agreement dito ay of course yung protection ng Filipino workers dito sa Saudi Arabia from deployment to employment. Ang pagbisita nga dito ng Pangulo ay isang oportunidad na mapalawak at mapagtibay yung ating relationship with Saudi Arabia. At the same time, yung welfare ng mga kababayan natin dito ay talaga mabigyan ng atensyon. In his trip to the Middle East, President Rodrigo Roa Duterte will first visit the Kingdom of Saudi Arabia. The president's schedule includes a meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud. He will be in Saudi Arabia from April 10 to 12. Philippine Consul Eric Arribas said included in the president's agenda is to ensure the welfare of Filipinos working in the Middle East. Arribas explains that our embassy is regularly monitoring the situation of Pinoys behind bars. There are 700 Filipinos in Saudi that are in prison for various offenses. About 30 of them are in death row. Pero when you say death row, hindi pa naman sila yung death row na i-execute na. Meron pa rin silang proseso na pinagdadaanan. Yung iba kasi doon, blood money ang hinihintay. Yung ibang cases nga pala dyan, ang naging biktima ay mga kapwa Pilipino rin. Ang ginagawa ng embassy at ginagawa rin ng Department of Foreign Affairs ay kinakausap din natin yung pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng kumbaga parang magandang settlement sa mga kasong ganyan. The government will also check on Filipinos stranded in Saudi Arabia following the loss of their jobs due to the Saudization policy of that Mid-East kingdom. Also target of President Duterte's state visit are agreements for more investment, security against terrorism, and strengthening of tourism and halal food security. Dahil dito sa business forum na to, maimbitahan itong mga Saudi investors or possible investors na pumunta sa Pilipinas para pursue yung kanila na pag-usapan dito sa Saudi Arabia. Memorandum of Understanding for Cooperation between the Foreign Service Institute
and the Saudi Institute of Diplomacy. Kumbaga yung parang yung diplomatic academy ng dalawang bansa ay magkakaroon ng kasunduan. As in his previous trips overseas, the President's official schedule will also include a meeting with Filipino expatriates. Higit sa lahat, Mr. President, yung reintegration program po na meron o dapat magkaroon po ang Pilipinas para po sa amin na mga magsisiuwi in case pati yung mga na-acquired po namin dito sa Saudi Arabia magamit po sa ating bansang Pilipinas. Parang tatayan na dadalaw sa anak na may asawa. Kumbaga, kahit na sabihin mo tayo, kumikita na tayo, pero dinadalaw pa rin tayo ng presidente natin. Bakit? Siguro, para malaman niya, okay ba tayo dito? May kailangan bang i-improve sa atin? There are 872 documented Filipinos in Saudi with their remittances considered as one of the biggest contributions in the Philippines. Pursue yung kadala na pag-usapan dito sa Saudi Arabia. Memorandum of Understanding for Cooperation between the Foreign Service Institute and the Saudi Institute of Diplomacy. Kumbaga yung parang yung diplomatic academy ng dalawang bansa ay magkakaroon ng kasunduan. Lubos na din ang paghahanda at seguridad na ipinapatupad para sa pagdating ng Pangulo at sa pag-uusap nila ng Hari ng Saudi. Samantala, nakatakda ding bisitahin ng Pangulo ang mga Pilipino manggagawa sa gitnang silangan. Lubos ngayon ang tuwa ng mga Pinoy dito, gaya ni na Gilbert Alarcon, Senior Assistant Coordinator sa Dar Al Riyadh Consultancy Firm, at ni Dr. Mona Lisa David. Higit sa lahat, Mr. President, yung reintegration program po na meron o dapat magkaroon po ang Pilipinas para po sa amin na mga magsisiuwi in case pati yung mga na-acquired po namin dito sa Saudi Arabia magamit po sa ating bansang Pilipinas. Parang tatayan na dadalaw sa anak na may asawa. Kumbaga, kahit na sabihin mo tayo, kumikita na tayo, pero dinadalaw pa rin tayo ng presidente natin. Bakit? Siguro, para malaman niya, okay ba tayo dito? May kailangan bang i-improve sa atin? May 872,000 dokumentadong Pilipino ang nagtatrabaho sa Saudi kung saan kabilang ang kanilang remittances na itinuturing na isa sa pinakamalaking tatanggap ng Pilipinas. Mahal na araw man sa Pilipinas, tuloy ang trabaho para sa Pangulong Duterte na siyang makapagbibigay at makapagtitibay ng ugnayan ng ating bansa sa mga Gulf states, lalo na't ayon sa ating konsulada, hanga ang lahat sa ginagawang estilo at pamamalakad ng ama ng Republika ng Pilipinas. This will be my first meeting with the esteemed leaders of the states and the Gulf. I will seek to support for efforts to bring just and lasting peace in Mindanao. I also look forward to exchanging views with them on regional security issues, promoting intercultural dialogue and the Philippines' efforts at community building in ASEAN. While in the Middle East, I will meet the Filipino communities. I am excited to see them and thank them for their support for our efforts to bring reform and change in our country. The first leg of my trip will take me to the Kingdom of Saudi Arabia, where I will have the honor of meeting His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, custodian of the two holy mosques. It is and will be an important and valuable opportunity to reaffirm a lasting friendship and seek ways to further broadening cooperation, particularly in political security and defense, trade and investments, anti-narcotics, labor, energy, education, and culture. From Riyadh, I will proceed to the Kingdom of Bahrain, where I will have the opportunity to meet King Hamad bin Isa Al-Khalafi in Manama. With the special ties between our two countries, I shall seek to expand the frontiers of friendship and tap into the converging interests in order to intensify two-way trade and investments, seek greater political security, cooperation, and exchange to increase trade and commerce. Hello, ako po si Paterno S. Makel. Nandito tayo ngayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Saudi Arabia mula April 10 hanggang April 12. Lalagda ang Pilipinas ng 3 kasunduan kasama ng Saudi Arabia. At isa sa mga kasunduang ito, ang isang
Lumipad na patungong Saudi Arabia si Pangulong Rodrigo Duterte at ilan sa kanyang mga gabinete. Ito ang unang bahagi ng state visit sa Middle East, kung saan kasama rin ang Bahrain at Qatar. Pero bago umalis, sinagot muna ng Pangulo ang ilang mabibigat na isyu sa bansa. Gaya na lang ng mga lindol sa Batangas. Nangako ang Pangulo ng agarang tulong para sa mga naapektuhan ng mga pagyanig. Rest assured, our government is on top of the situation. I have personally ordered that relief operations be undertaken immediately to restore normalcy in the affected areas as soon as possible. Ikinatuwa naman niya ang gagawing pagpupulong ni na US President Donald Trump at China President Xi Jinping kaugnay ng pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. That would be a welcome development. Okay. As a matter of fact, I've been praying that the two would get together and talk about really what ails this planet and talk about peace. Nilinaw na rin ng Pangulo ang kanyang utos na okupahin na ng militar ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala daw siyang intensyon na maglagay ng mga armas o makipagyera. And I have ordered the armed forces to build structures there to signify to all na atin ito at lagyan ng flag, unstructures. Pero dagdag din niya, posible niyang ibalato ang mga teritoryo sa China. We do not mean no harm to China. We are friends, as a matter of fact. And maybe when we get rich, very rich, I can sell the land to you for inyo na. Tututukan ng Pangulo sa kanyang 6 na araw na state visit sa Middle East ang mga isyu sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon at intercultural dialogue. Mangangalap din daw siya ng milyon-milyong piso mula sa foreign investors. Pero ang pinakapasalubong daw ng Pangulo, iuuwi Agreement para proteksyonan ang mga overseas Filipino worker dito. Basic agreement dito ay of course yung protection ng Filipino workers dito sa Saudi Arabia from deployment to employment. Ang pagbisita nga dito ng Pangulo ay isang oportunidad na mapalawak at mapagtibay yung ating relationship with Saudi Arabia. At the same time, yung welfare ng mga kababayan natin dito ay talaga mabigyan ng atensyon. In his trip to the Middle East, President Rodrigo Roa Duterte will first visit the Kingdom of Saudi Arabia. The president's schedule includes a meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud. He will be in Saudi Arabia from April 10 to 12. Philippine Consul Eric Arribas said included in the president's agenda is to ensure the welfare of Filipinos working in the Middle East. Arribas explains that our embassy is regularly monitoring the situation of Pinoys behind bars. There are 700 Filipinos in Saudi that are in prison for various offenses. About 30 of them are in death row. Pero when you say death row, hindi pa naman sila yung death row na i-execute na. Meron pa rin silang proseso na pinagdadaanan. Yung iba kasi doon, blood money ang nihintay. Yung ibang cases nga pala dyan, ang naging biktima ay mga kapwa Pilipino rin. Ang ginagawa ng embassy at ginagawa rin ng Department of Foreign Affairs ay kinakausap din natin yung pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng kumbaga parang magandang settlement sa mga kasong ganyan. The government will also check on Filipinos stranded in Saudi Arabia following the loss of their jobs due to the Saudization policy of that Mid-East kingdom. Also target of President Duterte's state visit are agreements for more investment, security against terrorism, and strengthening of tourism and halal food security. Dahil dito sa business forum na to, maimbitahan itong mga Saudi investors niya ang ilang kababayan na nasa death row sa Middle East. They've been given the clearance. I will fly them home. Pagdating ko dito, dala ko na yung iba. Lahat po sila, sir. Diyan sa Jeddah yan. Those are given the permission of clemency to whatever it was. Higit 30 Pinoy ang nasa death row sa 3 bansang bibisitahin ng Pangulo. Sa kanyang biyahe sa Middle East, unang tutunguhin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Kingdom of Saudi Arabia. Pasok sa schedule ng Pangulo ang pulong kay King Salman bin Abdulaziz Al Saud ng Saudi mula Abril 10 hanggang 12. Ayon sa Konsulada ng Pilipinas sa Riyadh, pangunahing isusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Paliwanag ni Consul Eric Arribas, palagi ang tinututukan ng embahada ng bansa ang sitwasyon ng mga Pilipinong nakakulong. May 700 Pinoy ang nakakulong dahil sa iba't ibang kaso at mas mababa sa 30 dito ang nasa death row. Pero when you say death row, hindi pa naman sila yung death row na i-execute na. Meron pa rin silang proseso na pinagdadaanan. Yung iba kasi doon, blood money ang nihintay. Yung ibang cases nga pala dyan, ang naging biktima ay mga
kapwa Pilipino rin. Ang ginagawa ng embassy at ginagawa rin ng Department of Foreign Affairs ay kinakausap din natin yung pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng kumbaga parang magandang settlement doon sa mga kasong ganyan. Iminungkahi din ng embahada na mapag-usapan sa pulong ng mga lider ang ginagawang kampanya ng Pilipinas kontra sa iligal na droga. Aalamin din ang lagay ng mga Pilipinong stranded dito sa Saudi matapos mawala ng hanap buhay. Target din sa state visit ng Pangulo ang kasunduan sa karagdagang pamumuhunan, pagtiyak sa seguridad o laban kontra terorismo at pagpapalakas ng turismo at halal food security. Dahil dito sa business forum na to, maimbitahan itong mga Saudi investors or possible investors na pumunta sa Pilipinas para